is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa akin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko hinakit. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko, buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko, sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Wala ka pa sa buhay ko, wala ka pa sa puso ko,
lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating inamamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating namamahal. Ibutin mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kailan hindi po yung nagkulang sa amin. Napakabuti ng Diyos, sapagkat sa lahat ng pagkakataon, laging nariyan siya upang tayo bigyan ng isang mapagpala, mapagmahal na mensahe mula sa kanyang mabuting balita. Muli, sa umagang ito, December 28, 2023, ang Thursday Gospel po ang ating pagninilayan. Nawa, magsilbi itong paumpisa ng ating spiritual na pagkain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay karapat-dapat purihin. Ang kabutihan mo, Panginoon, na siyang nagiging inspirasyon namin upang ikaw ay tularan. Ang panibagong araw ay panibagong pag-ibig na gusto mong ipadama sa bawat isa. Batid mo ang aming mga kahinaan, ang aming mga kasalanan, pero maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay isang Diyos na mapagpatawad. Lumapit po tayo sa presensya ng Diyos. Sa umagang ito, naririto ang kanyang banal na Espiritu
na siyang mangungusap sa atin. Muli, Panginoon, ang iyong abang lingkod na si Sister Angelica ay lumalapit po sa iyo na may kapapaang loob. Patid mo po ang aking nasa puso, ang isip, ang aking buhay, ang aking mga pangarap. Patid mo ang buong pagkatao, ang aking espiritu. Tawa, Panginoon, kalinisin mo ako sa oras na ito. Tawarin sa akin mga pagkukulang at kasalanan. Upang sa ganun, malayang mapuspos ako ng banal na espiritu at maipahayag ko sa lahat sa akin mismo ang iyong mabuting balita na magbinhi sa aming puso. Nang sa umagang ito, inuumpisahan mo na magpakain ng iyong mga salita upang maging malakas kami sa mga pagsubok na dadaanin namin sa araw po ito. Isang araw na espesyal, isang araw na puno ng himala, na ang bawat araw ay turing namin himala sapagkat ito ay mag-last na. Kaya namin yung best namin for the glory of the Lord. Ang karunungan mula kay Solomon, the discernment to know the perfect will of you, my Lord, and the fruit of the Holy Spirit. Come, spread mo to, Panginoon, sa mga nakikinig. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili, kabaitan, karunungan, Panginoon. Sa mga oras na ito, kami ay yung alipin. Sa oras na ito, walang mataas, walang mababa, at kami ay makasalanang makinig sa mga salita. Come, Holy Spirit, we need you. Ang lahat ng ito ay dalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid na minamahal ko kay Kristo, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. The escape to Egypt. After they had left, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph and said, Herod will be looking for the child in order to kill him. So get up, take the child and his mother and escape to Egypt, and stay there until I tell you to leave. Joseph got up, took the child and his mother, and threw them away to Egypt, where he stayed until Herod died. This was done to make come true what the Lord had said through the prophet, I called my son out of Egypt. The killing of the children. When Herod realized that the visitors from the east had tricked him, he was furious. He gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its neighborhood who were 2 years old and younger. This was done in accordance with what he had learned from visitors about the time when the star had appeared. Ang pagtakas patungo sa Ehipto. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanap ni Herodes ng sanggol upang patayin. Daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y
nila sa Ehipto ang ina niya. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Narito upang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ipinapatay ang maliliit na batang lalaki. Galit na galit si Herodes nang wala mang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa. Alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy, tinatagisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan muli ang Facebook Live na ito ay upang ipalaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At of course, kahit ano pong ginagawa nyo ngayon, nagkakape, nakahiga pa, o nag-ready na, papuntang trabaho, ay pwede po natin mapakinggan ang Thursday Gospel. Salamat sa Panginoon, December 28 na, 2020. So, ilang araw na lang po, magkakaroon ng 2024, ang malobin po ng Panginoon. So, ang halaga, kung nag-desire ang ating katawang lupa ng mga pampagising, kamukha ng kape, tsaka gatas na mainit, na talaga namang masarap ilagay sa sikmura, yun ay instinct na natin bilang mga tao, no? Para magkaroon tayo ng energy. But of course, iba ang energy ng binibigay ng mabuting balita. Ito ay tinatawag na fighting spirit. Bang kahit may sakit ka physically, kahit na may problema ka, is iba yung malahas yung espiritu mo na nakakonect kay Lord. No? Kumbaga sa wifi, malakas yung signal mo kay Lord. Kaya hindi ka nalalobat, hindi ka na-out of yung lugar, no? Yung signal. So kasi ang mabuting balita ng Panginoon ay isang signal na nagbibigay sa atin ng paalala, reminder na sa araw-araw nating ginagawa, nagkakasala tayo, sa araw-araw nating ginagawa, merong plano ang Diyos para sa atin. So, kailangan lagi tayo nakakarinig ng mabuting balita. Para kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, may sagot ang Diyos dyan. Tayo ay nananalangin sa Panginoon, maganda yan, no? Dapat lamang tayo ay manalangin sa bawat araw. Pero, minsan, niisip natin, parang hindi yata sinasagot ni Lord yung panalangin ko. Yung totoo. Kapag tayo po ay willing na makikinig sa mabuting balita, sinasagot po ng Diyos ang ating mga suliranin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible, kapag tayo po ay nagkikinig sa mga ganitong gawain online. Amen. So, sandali lang po, bubuksan ko yung ilaw. Ayan. Sa pakikinig po ng mabuting balita, kailangan po yung ating puso ay nagagalak. Amen. Yung munang mga problema, yung mga isipin sa buhay, isang tabi muna natin yan. Kumbaga, imaginein mo na nasa isa kang lugar, no? Halimbawa lang, no? Halimbawa simbahan, no? Na pumapasok tayo sa tahanan ng Diyos, which is naniniwala tayo, nandoon yung kapatawaran, nandoon yung pakikinig sa mabuting balita, nandoon ang presensya ng Diyos. So, ganun din po yung online. Kahit hindi po tayo nakikita, sabi ko nga, kung kayo nakikinig ngayon maganda kasi talaga naman live tayo nakikinig kayo sa sarili. So, syempre, kung kayo pa sa live ng Facebook Live ng Word of God, pwede naman kayo mag-replay. Importante, nandoon yung ating presensya, no? Pero sabi ko nga, maganda man noon, mukha na parang ano yan eh. Halimbawa, atin ka sa kasalan, imbitahan ka. So, pag umatin ka sa kasalan, may mga pictures, may mga video, kasama ka. Di ba? Nakasama ka sa memories. Kaso kung hindi, nanood ka lang online ng kasal ng kaibigan mo. Di walang memories, no? Nanood ka lang, wala yung process mo, hindi ka makita sa video, hindi ka makita sa picture. Unlike doon talaga, inaabangan mo yung live ng salita ng Panginoon, yung mensahe niya, kasama tayo yung binibigyan ng pagkain ng Diyos sa kanyang mga. Sa pagkasabi nga pa ng Jesus, diba? Hindi lang sa tinapay. Hindi ibig tayo ay nag-e-exist sa mundo, hindi lang dahil sa tinapay. Hindi dahil sa magtatrabaho,
magtatrabaho, mangarap, magpapaaral. Amen. Hindi lang yun. Hindi nilikha ng Diyos para ang tao para doon. Kasi ang Diyos, nasa Kanya na ang lahat eh. Nilikha tayo ng Diyos para kilalanin natin ang Diyos, paglingkuran natin ang Diyos, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Diba? Kaya, ano yan, tandaan nyo ha, isa sa mga pwede nyo kabisaduhin na Bible verse, no? Dahil sa mga nakaraang gospel, sinasabi ng mabuting balita o ng mensahe na kahit isang verse lang sa loob ng isang linggo, kabisado tayo kasi bala natin yun eh. Sa mga ginagawang kasamaan ng Diablo sa atin. So, yung Mateo chapter 4, verse 4, no? Tandaan nyo, 4:4 lang yan, ha? Pareho lang, no? Mateo, chapter 4, verse 4. Ano kung sabi doon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa Diyos. So, ayan na, meron na. Sa itong linggo na to, meron na tayong Mateo 4:4 na, ay, oo nga, no? Kapos ako ngayon sa pera, kapos ako ngayon sa mga material na bagay. Pero, no, ipinangako ng Panginoon na hindi lang sa mga ganitong bagay ako dapat mabuhay. Higit sa lahat, to follow the commandments of the Lord with love, na may pag-ibig. Amen. Alam niyo, hindi kayo mabuti. Ang ganda po ng gospel ngayon. Napagnilayan ko po, at talaga namang tatamaan po tayo. Di ba? Kapag nakakarinig po tayo ng mensahe ng Panginoon, pag tinamaan tayo, sabi ng thank you Lord, napapansin mo ko, ako yan. Kaya, kumbaga, ang inyong lingkod na Sister Angelica, na isang Katoliko from Bulacan, at ang Facebook line na ito ay ang Word of God ay noong August 5 pa, 2019 nagsimula. At sa awa ng Diyos hanggang ngayon, nandito pa rin po tayo sa kabila ng maraming mga hadlang. Amen. So dito po tayo to glorify the name of God. Okay, so bigyan natin ng senaryo ang mabuting balita. Kasi kapag tayo po ay nagsisimba, tayo po ay nakikinig sa pare na ginagamit ng Diyos for the homily. Amen. So dito naman po sa online, ito may suporta lamang sa ating faith as Catholic. Marami pong gumagawa nito na sa YouTube, sa TikTok, na ginagamit ang kanilang mga social media para mas magpapagnilayan. Magkaroon tayo ng pagnilayan. At saka, ma-remind tayo na palagi. Hindi ba? So, ang salita naman ng Panginoon, iba-iba naman yan, diba? Pero meron yung message sa atin. So, ang senaryo po ng mabuting balita ngayon, tungkol po doon sa pagtakas patungo sa Ehipto. Bakit tumakas si Jose sa Ehipto kasama si Mama Mary at saka si baby Jesus? Baby pa lang si Jesus Christ noon. Kasi nga, nagpakita ang anghel sa panaginip kay Jose. At sinabi na, bumangon ka na dyan. Dalhin mo yung mag-ina mo sa Ehipto kasi itong si Herodes ay may balak na patayin ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi si Herodes, isa siyang makapangyarihang hari. Sabi nga, ang utos niya di mababali. At talaga naman na, of course, as hari, siyempre ang hari, pagka nag-utos, gusto niya siya susunod. Ang gusto ng hari, marami siyang alipin. Ang gusto ng hari, di ba yung hari mayaman, maganda yung suot, sarap yung kinakain. So, para sa kanya, yung kapangyarihan na hawak niya, gusto niya maging forever yun. Walang dapat makaagaw. Baka nga kahit anak niya ayaw niya ipamana yun Hindi ba? Yung bang feeling na entitled ka na, ako to you have to look up to me. Amen. Hindi ako basta-bastang tao, hari ako. Amen. So, yung word pa lang na hari kapag narinig natin, hindi ba ang lakas na ng impact? Alam mo na kung paano mo i-define. At ganun si Herodes. Kasi, inutusan niya yung 3 pantas. So, katatapos lang ng Christmas. Ganun tayo tinatawag na 3 kings. Yung mga naghanog ng kamanyang, ginto, di po ba? So, itong mga pantas na ito, pinili ni Herodes. Kasi lang pantas kasi talaga, full of wisdom niya, matalino talaga yan pinili niya to. Itong 3 pantas na to. At paano inuutos niya? Nung marinig niya na, ito na, dumating na. Sinilang na ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari. Inutusan niya yung 3 kings na pumunta doon sa kinalalagyan ng baby Jesus, doon nga sa sabsaban.
sa Jerusalem. At anong sabi niya? Niloko pa niya yung mga three kings. Sabi niya, sige, puntahan niyo yung hanapin niyo kasi gusto ko makasamba. Pinapahanap niya sa three kings si baby Jesus para makasamba siya. Kasi para pinapakita niya na naniniwala ako, tinatanggap ko na yan ang anak ng Diyos, na isinugo ng Diyos. Pero behind that statement, ang gusto niya, makita ng 3 pantas si baby Jesus para maipapatay. Hindi ba? So, ang ginawa ngayon ni Jose, nakinig siya sa anghel sa kanyang panaginip. Agad-agad, trayo siya. Walang second thoughts. O, di ka na, Mama Mary, adi ka na, dali mo ating anak. Basta tayo dito, sapagkat dito ang instruction ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng anghel. Kaya sila ay tumakas sa Egipto. Kasi doon talaga, itaragay Haring Herodes na patayin si Jesus. Amen. Ngayon, ano nangyari? Hindi ba? Nadaya. Naisahan si Herodes ng 3 kings. Ng 3 mga pantas. Kasi hindi siya sinunod. Imbis na i-follow ang kanyang instruction, nag-ibang lugar. Nag-ibang balak. Alam mo yung tipong akala mo kakampi mo, yung pala kaaway mo. Amen. So, nung malaman ni Herodes na hindi siya sinunod ng 3 kings, anong sabi dito sa verse 16? Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya anong ginawa niya? Ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat na may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Saka nakakita na sa hari na pati ang mga baby na walang muwang inosente ipapatay. Huwag lang mawalan, huwag lang maagaw ang kanyang kapangyarihan. Kaya sa ating Catholic Faith, ngayon pa yung tinatawag na Niños Inocentes. Niño Inocentes o Holy Innocents. Araw po ng banal ngayon ng mga inosenteng bata, mga baby. And how we can define baby? Diba, ang sarap maging baby. Ang sarap makakita ng sanggol. Bakit? Ang amo ng mukha, yung bang ngitian ka lang, nakakahawa yung smile ng baby, yung baby na wala pang muwang sa kasalanan, yung baby na maamoy lang yung nanay, diba? Umiiyak na. Yung baby na pwede mong turuan ng close open, yung bless, hindi ba? Ang tanong, bakit kailangan patayin ang mga ganong baby? Na dahil lang sa nalaman ni Herodes na ito na, dumating na, isinilang na ang hari ng mga hari, ang tagapagligtas. Igagawin lahat para mawala yun. Kasi naisip niya na balang araw makikilala itong tao at baka masapawan siya sa kanyang power. Amen. Dumating naman yung time na yun na nakilala ang Panginoong Jesus at nangaral siya, nag-cast out siya ng mga demonyo, nagpagaling siya, naging bantog siya. At yun ang ayaw ni Herodes. Ang gusto niya, siya lang sikat. Amen. Siya lang yung sikat. At of course, ano ang nakikita natin sa karakter ni Herodes? Bakit niya kailangan gawin yun? Bakit? Pati niya yung mga yung baby, parang kasi alam na, mother bear the child. Bakit kinakailangan baby? Alam po niyo, mukhang nangyari na pagpapakita ng anghel kay Jose na nagbigay ng message. Tayo din. Sa araw-araw na buhay tayo tutulog. Napakalang ang ating katawan. At masarap matulog ng mahimbing. Masarap matulog nang wala kang inaalala. Yung bang masarap matulog na bago ka mahimlay, you're praying to God, you're thanking God for all the blessings for that day, you're thanking God for everything, ups and downs, sadness, happiness, you're thanking God na nandiyan siya. And you, of course, importante, bago matulog, magdasal, humingi ng tawad. Makinig ng may pandinig.
pinakamahalaga na bago tayo matulog, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi pag tulog na tayo, hindi na natin hawak ang ating free will. Hindi na natin makontrol kung ano yung panaginip natin. May mga taong namamatay na lang sa pagkatulog, hindi na nagigising. Minsan inaatake na sa puso, minsan, hindi ba? Minsan natutulog na nabagsakan na kung anong mabigat na bagay sa ulo. Lahat tayo ganyan. Pag tulog tayo, wala tayong maalala, wala tayong maisip, o kung meron man tayong maalala, paggising natin, sandali lang yun, minsan nakakalimutan na natin kagad eh. Amen. Lahat tayo. Naranasan natin ang salitang panaginip. Kung minsan, kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin, napapanaginipan natin yan. Kung puno ka ng galit sa kapwa mo, minsan pumapasok yan sa panaginip natin. Kung minsan nga, nananaginip tayo ng mga taong hindi naman natin iniisip. O kaya, nananaginip tayo ng mga tao na alam mo yun, yung hindi naman natin kilala. Tapos minsan yung mga panaginip natin nasa isang senaryo. Tapos biglang magta-transfer sa ibang senaryo. Minsan may panaginip pa na parang nararamdaman mo, malakas yung hangin, malamig. Nakaranas ba kayong ganun panaginip? But the message of the Lord is, kapag tayo ay tulog, wala na tayong kalayaang pumili. Hawak na ng Diyos ang ating buhay. Samantalang kapag gising na tayo, ay nako, kaya yabang natin. Kaya natin mag-decide by our own free will. Hindi na natin susunod ang God's will. Amen. Ganun ang nangyari kay Joseph na dapat sa atin mangyari din. Nung siya ay nakakita ng anghel sa panaginip na nagbigay ng message sa kanya, alam mo ang trabaho ng angel, magbigay ng instruction from God eh. Usually si Angel Gabriel yun, di ba? So, finalo. Sinunod ni Joseph. Tayo, kapag tayo ba ay tulog at nanaginip tayo, paggising natin, at meron tayong naalala sa panaginip natin, ano yung unang pumapasok sa atin? Amen. Mahirap matulog ng masama ang loob ng galit. Kasi nga, we never know eh. Mamamatay tayo. Alam naman natin ang kamatayan, wala sa edad, wala sa sitwasyon ng buhay, wala sa pinag-aralan. Parang magnanakaw lang din naman yan eh. Biglang bubulaga. Na minsan kakilala mo, ay kahapon lang kausap ko yan ah. Ay ngayon patay na. Amen. Kaya dapat bago tayo matulog, tayo ay naghumihingi ng tawad sa Panginoon. At pag tayo ay nagising, haba naman, mas lalo tayo humingi ng humingi tayo ng paggabay ng Diyos. Pagpasalamat. Kung sa gabi, bago matulog, humingi ng tawad. Pag-gising, nagpipraise kay God. Nagpapasalamat. May muta pa yung mata mo, hindi pa nakamulat ang mata. Thank you Lord for another day. Because yung another day na yan ang magbibigay sa atin ng pagkakataon para muling magbalik loob sa Panginoon. Because every day, ang pinakamagandang panalangin is a prayer of repentance. Yung humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kasi whether we like it or not, kahit pari ka pa, kahit naglilingkod ka sa Diyos, nagkakasala tayo every day. Walang perfectong araw na hindi tayo, na tayo ay nabuhay na hindi tayo nagkasala. Kahit nga minsan gumagawa na tayo ng kabutihan, yung mga tao, di ba may mga naiingkit, may mga nagsasabi sa'yo na hindi mo na. Amen? So ano yung pattern na nakikita natin sa gospel? Sa ating pagtulog, dapat malinis yung ating konsensya. Hindi tayo nakapatawaran. Bukal sa kalooban ng paghinawad, tayo ay patatawarin ng Diyos. So sa paggising natin, maluwag yung kalooban natin. Hindi yung natulog tayo, galit, paggising galit. Buong araw na galit. Buong taon na galit. O kaya naiinggit, buong araw inggit. Nakatulugan na yung galit, nakatulugan na yung inggit, nakatulugan na yung mga bagay na gusto ko to. Kailangan natutulog tayo na mayroong peace of mind. Kasi yung rest, yung pagtulog, diyan nagre-repair yung mga cells natin eh. Pag natutulog tayo, di ba yung buong araw na nag-iisip ka, pagod yung katawan mo, ay talagang marunong ang Diyos. 6 na araw siya nagla, pero sa ibang araw nagla siya. At pinagpapahinga niya tayo. Sa pagtulog, it's a gift from God.
kailangan pa uminom ng sleeping pills. Just get that, good sleep. Samantala, kaya po tayong matulog na walang ininom sleeping pills, hindi umiinom na maraming alak para makatulog, hindi nagbababad ng husto sa panonood ng kung ano-ano para makatulog. Amen. Ang kailangan natin, kapayapaan ng puso. Para masarap yung tulog. Para kung may nakikita tayong mga panaginip, nagiging maganda. O kung mayroon man tayong bad dreams, hindi tayo natatakot because we know that habang natutulog tayo, nandiyan Diyos. Awit, chapter 4, no? Verse 8, I guess, o verse 1, no? Ang sabi dun, sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. Kapag ako full of worries, masama yung loob ko, sinasabi ko yan. Yung verse na yan. Kasi diba, sa aking paghimlay, ako'y mapayapa. Because I know that God is watching me. Amen. So ano pa nangyari dito sa gospel? Sinunod. Bumangon ka agad. Si Joseph. Bumangon. Sabi na akin diba, noong pa bigyan instruction na, huwag mong hiwalayan si Maria. Siya ay maglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Noong una medyo naguguluhan pa siya sa instruction na yun, sa panaginip Kasi balak nga niyang hiwalayan si Maria. Dahil nga nakakahiya. During that time na hindi mo pa asawa, buntis na. Pero to sa muling pagpapakita ng anghel sa kanya, no thoughts na, no second thoughts na, sige na. Ito ang utos Di ba? Inalis. Didala niya agad. Sinakas niya ang mag-ina sa Ehipto. Tayo sa buhay natin. Ganun ba tayo mag-follow sa commandments ni God? Bumabagong ka agad, sumusunod ka agad, or meron tayong komento, meron tayong sariling reason, Lord, di ko yung magagawa kasi ganito, Lord. Lord, di ko yung masusunod, kasi Lord, doon tayo binabangungot. Kasi, yung mga gusto natin, may mga consequences yan. Ibang tipong kahit hindi ka nakakilala sa Diyos, pag gumawa tayo ng hindi maganda, mayroon niyang bungang masama. Amen. Yung hindi ba? Kung halimbawa, alam mo na, malalaglag ka dyan. Nakalagay na nga, danger. May danger sign. Tinuloy mo pa rin. Normal, mahuhulog tayo. Alangan tumuloy tayo doon, tapos mabuhulog tayo sa butas ng hukay hindi tayo mahuhulog. May consequences na. Lalo na ang salita ng Panginoon. Mas lalo na. Hindi ba? Pero ang salita ng Panginoon, mas mabuti kaysa sa mga instruction ng mundo. Tayo, sa gobyerno natin sa Pilipinas, may mga batas tayo nag-exist. Bawal tumawid, nakakamatay. Kailan namatay? Sige. Gusto mo makakita ng maraming basura? Hanap ka ng pader na nakalagay, bawal magtapo ng basura. Isang katerbat, gabundok ang basura. See? Hindi tayo makasunod sa mga simple instruction. Para pa natin susunod ng instruction ng Diyos. Pero kung ang instruction pala ng Diyos, kaya na natin sundin, sa Pilipinas, huwag mo nang ilagay ang bawal magtapo ng basura, bawal tumawid, nakakamatay, kasi hindi na namin kailangan ng instruction, sapagkat alam namin na may CCTV, ang Diyos sa langit na nakakakita. That we are guided by our conscience. Na kahit na may tindahan ka, sari-sari store ka, huwag mo na lagyan ng tindera. Because honesty is the best policy. Hayaan mo silang bibilin nila to, susuklian nila yung sarili nila. Amen. Kasi useless na may mga instruction na nababasa, pero hindi sinusunod. That's the reality of life. Minsan nga, nagiging sanhi pa tayo ng pagkakasalanan ng ating kapwa Yung tipong nahuli ka. Sa ayaw mo na mag-seminar, ayaw kuhalin mo. Anong tendency natin mga Pilipino? Diba? Binibigyan natin ng padulas. Tama ba yon? Mali yun. Tinuturuan natin yung ating kapwa, nagiging sanhi tayo ng kanilang pagkakasala. Kaya akala natin tayo ay nagkakasala by our own. Yes, everyday nagkakasala tayo ng sarili nating kasalanan. Pero mas mabigat ang kaparusahan kapag tayo nagiging source
ng kasalanan ng iba. Amen? Kumbaga, masasabi natin na we have to be a peacemaker. Isa pa yun. Hindi yung pag nag-aaway yung biyanan tsaka anak, hindi ka gumigit na. Kakampihan mo pa yung anak ko. Amen? Instruction. Ganyan ang ginawa ng anghel. Nagbigay ng instruction kay Joseph. At tayo habang nakakarinig ng mabuting balita, at kung halimbawa tayo ay sa preacher, pare, o ano man na naglingkod sa Diyos, tayo ay nagbibigay ng instruction sa ating kapwa. Na ang pare ng preacher, kuha siya ng instruction sa Diyos. Pag once na nag-get mo na yung instruction ni God, yun naman ay pinamamahagi mo sa iyong kapwa, sa iyong magulang, sa iyong anak. Diba? Paano kung tayo mismo? Hindi tayo sumusunod sa instruction. Mga bata ngayon, mga apo ngayon. Pag naiisahan tayo, tatawa pa tayo. Nagbibigay tayo ng instruction, o apo, mag-bless ka, o apo. Tapos, huwag mong galawin niya, masusugatan ka, tapos ginalaw. Tapos, tutuwa pa tayo, no? Kailangan hindi salungat yung sinasabi natin sa ginagawa natin. Kasi once na salungat yun, hindi maganda ang instruction. Instruction is to the left, then we are going to the right. The instruction is to walk straight, then we walk backward. Kaya napakahalaga na gawin nating pattern ang ginawa ni Joseph. Bumangon siya kaagad. Pag may problema tayo, stand. Bangon. Hindi pag may problema tayo, halos ako nakaiisip, halos focus ka na doon problema. Halos hindi mo nakakita na, itong araw na to nakakain ka, itong araw na to nakauwi ka ng maayos, itong araw na ito nakainom ka ng tubig. May problema, teka muna, ano ba yan? Hindi mahalaga sa akin yan. Yun ang mahirap sa atin eh. Madali tayo makatch up ng problema, pero isang katerbang biyaya ng Diyos sa atin, ang dali nating iset aside. Amen. At ano pa ang nangyari sa mabuting balita? Yung ipinapatay. Bakit siya? Nagsisimula lamang sa tampo. Tapos pag-integrate inagaan, nagiging inis, nagiging sama ng loob, nagiging galit. Ang pinakamahirap yung puot. Alam niyo yung puot, yung word na puot? Mahirap yun. Yung pupuot ka sa kapwa mo, yung pwedeng huwag mo na siya makita, huwag mo na siya makausap. Kung pwede na sa isip mo, patay mo na siya. Hindi ba? So, ganun ang naramdaman ni Haring Herodes. Biro mo na paglalangan siya ng kanyang mga pantas sa pinagkakatiwalaan niya. Kasi kung anong sabihin ng pantas, naniniwala si Herodes kasi mga marurunong to eh. Mga nagpipredict to eh, ng mga future na pwedeng mangyari. Tapos naloko siya. Hindi pa rin niya kakampi mga pantas na ito. Kumampi sa Panginoong Jesus. Talagang may wise men. Kaya nga, di ba, wise men. The 3 wise men. Ginamit nila ang karunungan nila. Alam nilang si Kristo ang tagapagligtas. Hindi nila dapat sundin si Herodes dahil masama ang hangarin sa bata. Na kunyari na ipapahana para sumamba siya, pero tutusin gusto niyang ipapatay. Amen. Kaya ano yung naging resulta nung galit niya? Inutos niya na hanapin ang mga batang 2 years old pababa para ipapatay. Ang pinaka-susi na makikita natin sa mabuting balita o pinaka-essence ng mabuting balita sa bawat isa sa atin. Haring Herodes, siya ay nagpapatay ng mga mga inosenteng mga baby because of his pride. Pride. Ganyan tayong mga tao. Ang dami nating pride sa buhay. One of the deadliest thing, actually number 1 eh, the deadliest sin was pride. Because Lucifer, yung sa dating magandang anghel, na ngayon Lucifer turned to Satan because of pride. Kaya niya kinalaban ang Diyos. Gusto niya maging Diyos. Gusto niya higitan ang Diyos. Nainggit siya.
At yung pride na dala-dala ni Satanas hanggang ngayon, gusto niyang itanim niyan sa puso natin. Kahit sinasabi ng Diyos na magpatawad, no, pride. Niloko ka, sinaktan ka, inisahan ka. Bait-bait mo, niloko ka, pride. Yan ang dahilan kung bakit niya walang pakialam si Haring Herodes na ipapatay yung mga maliliit na bata. Kasi para sa kanya, maliit pa lang, patay na yan. Para wala ng Jesus na mangangaral, na magkakasaot ng mga demonyo, na magpapagaling ng mga may sakit. Siya lang ang hari. Kailangan ng mga tao sa kanyang lumalapit. Amen. Ang tanong, bakit ganun sa buhay natin, no? Kung sino pa yung walang kasalanan, yung pa yung nakukulong. Kung sino pa yung gumawa ng mabuti sa kapwa, yung pa ang nag-aapi, nag-iisa. Bakit ganun ang buhay, no? Kung sino pa yung masasabi nating gumawa ng kabutihan, nagpakita ng kabutihan, yung pa ang nililibak, sinasabihan ng masasamang salita. Naranasan nyo ba yun sa buhay nyo? Na may ginawa kayong kabutihan sa kapwa nyo, pero imbis na maganda yung balik sa inyo, parang feeling nyo, parang gusto pa kayong gantihan eh. O feeling nyo, hindi na balik yung kabaitan na ibinigay nyo sa inyong kapwa. Ayun nga po ang sinasabi ng Panginoon. Magbigay ka ng pagmamahal sa iyong kapwa, huwag ka nang mag-expect ng kapalit. Hayaan mong kusa niya ito ibalik ng may pagmamahal. Mga anak, kung kayo ay pinalaki ng inyong mga magulang, ginampanan nila ang kanilang responsibilidad, pinag-aral kayo, pinakain, binigyan ng tirahan. Mga magulang, never ever kayo mag-expect na ibabalik nila yan sa inyo. Amen. Sapagkat sila yung responsibilidad nating mga magulang. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang ating mga anak. Palakihin natin sila sa aral ng Diyos. Turuan natin silang lumipad sa sarili nilang mga pakpak. Tumayo sa kanilang mga paa. Kaya dapat ang mga magulang, after nilang mapalaki at magampanan ng kagulang sa kanilang mga anak, hayaan nyo sila tumayo. Yung malaki na na pag humingi ng ganito, bigay. Pag humingi ng ganito, pengi po pambiling gatas. Pengi pong ganito. Hindi masamang tumulong. Ang gusto lang ng Panginoon, tayo ay nag-aasawa. Cycle lang yan eh. Magulang, may anak, bibigay mo lahat na makakaya mo. Yung anak, pag nakamtam na niya, naging magulang siya, gagawin din niyo sa anak niya. Cycle lang yan. Ganti-ganti lang yan. Di ba? Kaya pag nag-aasawa yung mga anak niyong babae, lalaki, naiiyak-iyak kayo sa simbahan kasi pinag-alal nyo na matagal, tapos kukunin lang ng iba. Yun nga sinasabi na, ikaw ang nagtanim, iba ang kumain. Gagawin din yun. Nung magiging apo nyo doon sa anak nyo. Amen. Kaya, sa buhay lang talaga natin, ipinababa din ng Panginoon yung ating pride. Na huwag nating gayahin si Herodes. Kasi si Jesus, humility eh. Sanas, pride, magkalaban yan. Yung pride versus humility, magkalaban yan. Because pride, more of flesh yan. Yung humility, more of spirituality. Amen. Bakit naman kaya na ipinapatay ni Herodes yung mga maliliit na batang lalaki? Ba't niya ipinapatay yung mga maliliit na babae? Bakit lalaki? Of course, alam natin ng Panginoong Jesus ay lalaki. Hindi lang yun. Ano bang katangian ng isang lalaki? Amen? Hindi ba wala ka naman nakitang nagmisa sa simbahang katoliko na babae? Hindi ba lalaki ang nagiging pare? Kasi sila yung head of the church. Lalaki. Lalaki na wala yung babae. Diba? Siyang provider. Ang mga babae, ang mga nanay, kami yung ilaw ng tahanan.
yung tatay, siya yung nagtatrabaho, siya yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ng pamilya. Kailangan ma-look up siya ng kanyang mga anak na, ay, ito si tatay, responsible to, na ito si tatay, matuwid tong tao, na ito si tatay, mahal na mahal ng nanay namin, na ito si tatay, mabuti tong tao, tumutulong sa kapwa. Alam mo yon, ang laki na expectation ng Diyos sa mga tatay, sa mga lalaki. Kasi you have to be strong. Amen. Dapat, you are the leader. Spiritually, dapat kayo mga pastol ng inyong mga pamilya. Iba kasi ang lalaki, di ba? Lalo na kapag tatay ka, pag sinabi mo, mga anak ha, ganito may batas sa salita mo. Because you have to be father like our Father in heaven. May compassion. May malambot na puso. Hindi yung, tatay ako ha, pag sinabi ko ha, huwag ka mangangatwiran. Huwag ganon. Bigyan natin ng kalayaan ng ating mga anak na sabihin din kung ano yung niloloob nila. Kaya maraming mga anak na hindi malapit sa tatay eh. Bakit? Natatakot. Ayoko nga magsabi ng problema ko dyan. Baka paluin ako. Ayoko nga magsabi ng problema dyan. Baka tanggalan ako ng allowance. Masarap na yung mga anak mo. Pag meron silang dinadalang problema, tatay ang nilalapitan. Amen. Kasi yung kanilang damdamin, alam nilang naiintindihan sila ng tatay. Tatanggapin sila as kung ano sila. Kaya marapat lamang na tayo nagiging yung mga lalaki, naging sila. Kasi kung ano yung karakter ipapakita mo sa anak mo, gagayahin din yan, lalo na anak na lalaki. Kung nakikita na anak mo, lasinggero ka, sigarilyo ka na sigarilyo, diba? Basagurero ka, adik ka, babaero ka, masama ugali mo, baka magaya yun na yung mga anak. But of course, ang utos nga ng Diyos, ibigin natin ating mga magulang. Kaya tatay ang kay nanay, kahit naging masama ang ating mga magulang sa atin, bawa, hindi ka na palaki na maayos kasi nag-busy tatay, kaya ba si tatay? Ang tatay ang naging co-creator ni God para tayo exist sa mundo. Yun nga sinasabi ng Diyos sa Roma chapter 12 verse 21 na huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Hindi porke ginagawan tayo ng masama ng ating kapwa, gaganti tayo. Ganyan kasi si Herodes eh. Feeling niya na-betray siya, feeling niya nagawan siya ng masama ng mga pantas. Kaya ang anong tendency niya, because of his pride, gusto niyang mag-revenge. Gusto niyang gumante. At napagdistikahan niya, napagtuunan niya ng pansin ang mga baby. Bakit? Kasi 'di ba, nung itinanong ng mga alagad sa Panginoong Hesus, paano po ba kami makakaano, 'di ba? Yung bang makapasok sa yung sa parang ano yun eh. Yung scenario na parang place kung saan ba kami sa kanan ni Kristo o sa kaliwa ni Kristo. 'Di ba ang sabi ng Panginoong Hesus? Kailangan muna kayo magkatulad sa bata. Ano ba ang bata? Inosente, mapagpatawad, sumusunod sa instruction ng magulang. Di ba? Kasi ang nangyayari po sa atin ngayon, tumatanda lang tayo sa edad, nagmamature tayo physically, pero spiritually, baby tayo. Alam mo yung baby, kailangan mong dedehin, kailangan mong ipamper. Kapag tayo ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos, para tayo mga baby na kailangan pang sikid, diaper pa, gatas pa, 25 years old na, dinadiaper pa, nagtatantrums pa. Konting bagay, nagtatampo na. Konting bagay, di ba? Ganun ang bata. Yun naman ang masasabi natin mga bata na wala sa Panginoon. Mas iniintindi yung gusto. Di ba ganun yung bata? Akin na yan, gusto ko yung toys na yan. No? Dito nakita ko sa isang mall, no? Yung bata iyak ng iyak. Sabi ko, tingnan ko, ba't iyak ng iyak? Yung pala, may binili sila nung nanay niya na parang laruan doon sa kabilang store. E di syempre pagpapasok ka sa isang store, kailangan mong iiwan sa baggage area. Kasi syempre, makamapagtama lang ninakaw yun. Iyak yung bata. Kasi nga, yung binili niyang toys, ilalagay doon sa baggage counter.
Eh, ayaw ng bata. Ayaw niya sumama doon sa nanay. Gusto niya kasama niya yung toys pag punta doon sa loob ng store. Minsan ganyan tayo, nagtatantrums tayo, nagwawala tayo pag hindi natin nakukuha yung ating gusto. Amen. Kailangan, habang nagkakaedad tayo, nagmamature din tayo spiritually. Amen. Hindi yung ugod-ugod na tayo, malabo na yung mata natin. Hanggang ngayon, galit ka pa rin sa nanay mo. Galit ka pa rin sa tatay mo. Baby ka pa rin. Matigas pa, malambot pa rin yung kinakain mo. Eh, gusto ng Panginoon, kailangan maging matigas yung ating pananindigan when it comes to faith. Kaya dapat, ang puso natin, pusong bata, kay Kristo. Kung paano si Kristo nahabag sa atin. Ibinigay niya ang buhay dahil sa pagkahabag, sa pagmamahal. At ang mga bata, mapagmahal yan. Ang mga bata, bigyan mo lang ng, di ba mga bata ngayon, ang mga magulang, nag-effort ng pera na, ay, pag may baby ako, bibilang ko ng magandang teddy bear, magandang manika, magandang, tapos makikita mo yung baby, kontento doon sa isang tabo na pinaglalaruan. Kontento sa isang, mga bagay na sa bahay lang pinaglalaruan. Amen. Kailangan tayo bilang mga nakakilala sa Diyos, there should be a contentment eh. Kaya din pumapasok ang pride kasi minsan hindi tayo nakukontento kung anong meron tayo. Hanap tayo ng kung ano-ano ng mga bagay na gusto natin. Minsan nalileft na natin, iiwanan natin yung meron. Ito yung meron. Ano ba yung meron? Alam nyo, yung himala na ginawa ng Panginoon Jesus, pinakain niya yung 5,000. Hindi ba? Naawa ang Panginoon kasi mga hapon na pagod na eh. Kaya sabi niya, ano bang meron tayo dyan? Ilang isda ba yan? Ilang tinapay yan? Di ba kakaunti? Pero naparami ng Panginoong Jesus. At napakain ng lahat, may natira pa. Minsan ganyan tayo eh. Meron na tayong blessing dito, nakapag-aral na tayo, kumandar na tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin, napatapos na natin ang ating mga anak. Minsan hindi pa tayo makontento eh. More and more. Hindi masama ang mangarap ha. Ang gusto lang ng Panginoon, sometimes, ang nagiging hadlang para ang yung pride na yan hindi maghari sa atin. Because we're not contented and we're not thankful. We're not grateful. Kung ano yung tayo ngayon. Lagi natin, Lord, wala akong ganito. Keep on complaining. Like Israelites. Na ang mga Israelita, di ba, nilabas to sa pag-alipin sa Ehipto, pero reklamo. Kailangan ang buhay natin full of pagpapasalamat. Lagi nating isipin, tayo ay nabubuhay, tumitibok ang ating puso, bawat patak ng pawis na lumalabas sa ating katawan, because of God yan. Amen. At ganyan si Haring Herodes, wala siyang contentment. Meron na siya, gusto pa niya ng more. Nakakilala na ba kayong ganun tao? Yung meron ka na, binibigyan mo na, isa pa, akin na lahat sa'yo. Akin na lahat yan. At madalas, na ganyan ang tema ng mga parabol at talinghaga ni Jesus. Na ipinagkatiwala, di ba, nung may-ari ng ubasan, yung kanyang bukirin, yung kanyang lupa, umalis siya. Di ba? Pagbalik niya, anong ginawa ng mga, di ba, alipin, pinatay, ganito, ganyan, inangkin. Yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, akala natin eh. Nakakalungkot ang mga taong masyadong focus sa pera. Ay, akin to eh, pinaghirapan ko to eh. Eh, samantalang lahat naman ay temporary lang. Lahat naman ay pinapahiram lang. But because of pride. Mahirap. Kaya hanggang ngayon, meron ka pa rin sama na loob sa kapwa mo. Because of pride. Like Haring Herodes. Yung tipong, kahit na ginawan ka ng masama ng kapwa mo, dapat nandun yung puso mo ng pagpapatawad. Ibalato mo na yan kay Lord. Si Lord lang ang pwedeng maghusga dyan, magparusa. Siya kasi si Lord naman talaga ang nakakakilala dyan eh. Tayo, tagasunod tayo ni Kristo. Whatever the pain that cause yung mga pain na dito sa atin ang ating mga pangyayari, ng mga bagay, ng mga tao, lahat yan may gamot. At ang gamot yan ay yung pag-ibig ng Diyos.
Kaya nga nakakaranas tayo ng mga problema, iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok eh. May sakit, broken relationship, anything. Hindi para tayo malugmok, kundi para tayo ay i-lift ni God. Kasi napagdaanan yun lahat ni Jesus eh. Isang perpektong anak ng Diyos. Pero hinampas, dinuraan, pinagwikaan na kung ano, pinagsabihan pa na kaya lang nakaka-perform ng mga miracles dahil galing kay Prince Beelzebul, hari ng mga prinsipe ng mga demonyo, kaya siya nakaka-perform. So, natataka pa tayo ngayon. Kung bakit magawa ka ng mabuti, masama ka pa rin sa harap ng kapwa mo. Amen. Kaya nga kailangan lagi tayo nakakarinig ng mabuting balita eh. Kasi, tinuturuan tayo ng Diyos, labanan yung pride na yan, to humility. Diba? Mahirap kasi magalit, sa totoo lang. Ako, pinagpipray ko. Ako kasi, i-share ko lang nung hindi pa ako nakakilala sa Diyos, talagang mabilis akong magalit. Amen. At napakadada ko. Alam mo yun. At gusto kong gumante. Ayan. Yan ang mga natin. Nung nakakilala ko sa Diyos, madaldal pa rin ako. Pero yung pagdaldal ko, may sense na. May sense na. Okay? And of course, naiisip ko na rin na dapat pala pag halimbawa galit ka, tumahimik ka na lang eh. Kasi nga, more talk, more mistakes. Di ba? Mahirap yun eh. Yung makapagsalita ka ng isang bagay na hindi mo napag-isipan. Kaya nga sabi, huwag kang magde-decide kapag galit ka. Never have a final decision pag galit ka. Patigil mo muna yan. Pahupain mo. Tsaka mag-decide. Tsaka magdasal. Sa Diyos. Yan. Kaso kaya lang, ang nangyayari nga sa atin is, napapangunahan tayo ng galit natin. Kamukha ni Haring Herodes. Yung galit niya, yung pride niya, yun ang naging dahilan na wala siyang pakialam. Eh siguro kahit apo niya yun eh. Basta 2 years old, pababa, papapatay niya eh. Huwag lang mawala yung kanyang authority, yung kanyang power. Tayo, ano bang power ngayon tayo meron? Eh, ang power naman, hindi naman nagdidepende dahil marami kang pera o matalino ka o whatever, anong posisyon mo sa lipunan, hindi eh. Yung authority, yung masasabi natin authority, yung power, marami tayo niyan. Yung free will natin, ginagawa natin power. Para hindi sundin ang God's will. The free will. Isang regalo mula sa Diyos. Hindi tayo kinukontrol. Sabi niya, hindi na ginagawang robot. Pero anong ginagawa natin sa free will na to? Inaabuso natin. Amen. Abuso natin free will na yan. Why? Because of our pride. Because of our ego. Kaya yung ego na yan, yung pride na yan, hanggat nandiyan yan, hindi natin makita ang perfect plan ni God sa atin. Because of that pride. Si Herodes, isang hari, tayo. Si Herodes isang hari, si Kristo din isang hari. Maglalaban ng dalawang hari, sino mananalo? Kapag gawa mo din ng masama, wala na kayong pinagkaiba. Kapag minura ka, minura mo, wala ka nang pinagkaiba. Mas masahol ka pa. Ayun nga, pero minumura mo ng mas matindi. Sinaktan mo ako, mas matindi. Yung igaganti ko sa'yo. Amen. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging mababa ang ating kalooban. At supunod sa kanyang ipinag-uutos. Kaya sana mapagnilayan natin ang mabuting balita na yung pagtakas patungo sa Ehipto, pinapatakas din tayo ng Diyos sa mga kasalanang dinadala natin. Pinapatakas din tayo ng Diyos sa mga worries natin, sa mga galit natin. Pinabanta ko ang ginawa ng Diyos. Huwag kang mag-focus sa problema. Bangon! Habang may buhay, may pag-asa. Hello, nandito ako. Hindi mo bibili ang kapayapaan sa Mercury Drugstore. Hindi mo, di ba? Nabagamat, nakakalungkot na alalahanin na maraming bata ang nagbuwis ng buhay dahil diyan kay Haring Herodes. Pwede tayo magsimula sa buhay natin ngayon.
na yung mga patay na pananampalataya, magamit tayo ng Diyos para mabuhay muli. Yung mga kakilala mo, mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, patay pananampalataya, pwede yung buhayin. Pwede tayo magamit ng Panginoon. Diba? Maraming tayo, na buhay tayo pisikal, gumagalaw tayo, pero patay tayo spiritual. At yun ang gustong isave sa ng Diyos. At hindi natin magagawa yun. Kung patuloy na yung pride natin, nandiyan dyan, alisan natin yan. Alisin na natin yung pride na yan. Wala tayong pagkatutungan yan. Gagawin tayong alipin. Gagawin nating master ang ating pride. But Jesus Christ is a perfect example of humility, of being humble. At hindi natin makakayang maging humble kung nakatingin tayo sa ating pride. Hayaan mong Diyos ang gumante. Hayaan mong Diyos ang magparusa. Trabaho ni Lord yan. Ang trabaho natin, magpatawad, umunawa, tumanggap. But of course, in every rules, there's always an exemption. Hindi naman yung tipong nakikita mong aabusuhin ka na ng kapwa mo. Magiging sanhi naman tayo ng pagkakasala ng iba. Ang sinasabi ng Panginoon, humingi tayo ng wisdom, ng discernment, to know na kung ano natin gagawin. Pero never natin ilalagay sa ating mga kamay ang paghihiganti. Naalala ko isang artistang babae, siguro kilala nyo to, no? Na news. Pinatay. Yung kanyang nanay, pinasok. Nakilala niya yung pumatay. Pero hindi niya pinakulong. Pinatawad niya. Ay ba, ikaw iba-iba na. Ba't pinatay nanay ko? Pakukulong kita. Ngipin sa ngipin. Kasi ganyan sa mundo ngipin sa ngipin Pero hindi Hindi pinakulong. Pinatawad niya. Pinaubaya niya sa Diyos. Kasi ang batas ng Diyos, ang pinakamakapangyarihang batas na hindi kayang bilhin ng batas ng tao. Ang batas ng tao pwedeng mabili. Pwedeng mabaluktot. Pero ang batas ng Diyos hindi. Kailangan natin magtanggal ng ating mga pride. Ako, ikaw, Brother Noel, Brother JB, Brother Orlando, Sister Cess, Sister Diz, lahat tayo may pride. Kailangan na tayo sa Diyos, may pride tayo. At hindi tayo nagiging ganap sa paningin ng Diyos. Kapag yung pride na yan, dala para natin hanggang kaya diba ang mga kakaway na pangalamawa pride, ipagdasalan mo. Hindi, ganyan. Amen. Meron naman Diyos. Alam niya kung anong kahinaan natin. Alam niya. Yung pride na yan. Kahit sa panahon pa ni Eva at Adan, nandun na yung pride. Imbis na sumunod sa utos ng Diyos na huwag kainin yung bawal na bunga, kinain ni Eva because of pride. Gusto niya maging katulad ng Diyos. Maalam, yung malaman. Diba? Yung mabuti at masama. Sana tayong kunin ni Lord o abutan ni Lord sa kanya muling pagbabalik na nandun yung nagahari yung pride. Alam mo yung corona mo, ang corona mo o yung sa puso mo, andun yung pride. Kasi ang hirap pumasok ang banal na espiritu kapag tayo ay full of pride. Pag full of pride tayo, di ba? Ang hirap pasukin Pero kung yung humility, di ba sabi nga, ang nagpapakababa, tinataas ng Diyos. At yung nagpapakataas, ipinababa ng Diyos. So, bakit pa tayo magpa-pride? Sabi nga masaktan man tayo emotionally, wag lang tayo masaktan spiritually. Masaktan na tayo, wag lang natin masaktan ng Diyos. Amen. Yung namumuhi na tayo sa kasalanan. Yung bang magkakasala tayo, aray Lord, nasaktan kita. At hindi mangyayari yun. Kung yung pride natin hanggang ngayon, diba? Nawa, ang mabalita ay mapag-open ng ating isipan ng ating espiritu na, oo nga no, kaya hanggang ngayon, hindi ko pa kinakausap yung aking anak na nag-aadik-adik dyan because of my pride. Kapatid, ang mga tao, tayo, no, ng mga makasalanan,
dapat nating kaawa ng ating kapwa. Lalo na kung halimbawa yung mga anak mo, di ba sabi nila, may black sheep daw sa pamilya. Ako hindi ako naniwala dun eh. Di ba? Yung kapwa mo, yung kapitbahay mo na palamura, yung kapitbahay mo na chinichismis ka, huwag ka magalit sa kanya. Kasi siya ay may sakit spiritual. At mukha naman noon na nakakabag sa mga taong pinagaling niya dahil may sakit. Tayo din, lalo na pag nakakilala ka na sa Diyos, maawa ka sa kanya. Kasi nandun siya sa state na may sakit siyang spiritual. May sakit siyang magiging magagalitin. May sakit siya ng pagiging maramot. May sakit siya. Kinakaawaan yun. Kasi kinakaawa. Binigyan tayo ng awa ng Diyos. So dapat ibigay din natin yun sa ating kapwa. Amen. Huwag tayong gumanti. Wala tayong mapapala dyan. But we have to guard our pride. At hindi pa yun huli ang lahat. Sapagkat pag wala na yung pride sa atin, lalapit na tayo sa pinto ng langit. Wala namang tatanggapin sa langit na may pride. Ang tinatanggap sa langit, yung mga mababa ang kalooban. Ang tinatanggap sa langit, yung mga masasabi natin na, alam mo yun, ka-level ni God na ang baba ng kalooban. Tsaka alam nyo, sa totoo masarap naman talaga yung mababa ang kalooban. May peace of mind ka. Yung wala kang tinatago yung tahimik yung konsensya mo. Tutulog ka ng maayos. Amen. Thank you, Brother Noel Sibal. Watching and listening while cooking breakfast for my family. Oy. O, di ba yun ang sinasabi ko sa inyo? Si Brother Noel Sibal, guest ko din yung guest chair. At Brother Noel, sa January, schedule kita uli. Yun nga sinasabi ng mensahe ng Diyos. Kahit anong ginagawa natin, pwede naman talaga tayong makinig eh. We can share the daily gospel through posting sa ating timeline. Okay, lakasan mo yung volume ng cellphone mo. I-bluetooth mo para marinig ng kapitbahay mo. Hindi ba? Kasi ang kinukuha attention sa atin ng Diyos is yung our hearing spiritually. Kaya hindi ako nagpapakita sa live eh. Boses ko lang naririnig nyo. Kasi gusto ko lahat tayo mag-concentrate. Bihirang-bihira ako magpakita sa live. Pagka gumagamit lang ako ng StreamYard. Kapag yung guest ko marunong mag-StreamYard, yan, nagpapakita ako. Hindi ba? Kasi we are all hearing the voice of God. At sinong ginagamit niya? Ikaw, ako ng mga makasalanan na pinili niya. Amen? Kaya huwag natin mamamaliitin yung mga ginagamit ng Diyos na tagapaghatid ng balita. Yung mga pare, yung mga preacher, wag! Lingkod yan ng Diyos. Ako kasi ang gawain ko, kakamuhin ko, Facebook na ako. Kasi yun, nagkakaroon ng opening song. Minsan nga, 2-3 song. Sa opening song, nag-share ako ng live ko sa mga tao, sa mga grupo, sa mga group chat. Amen. Hindi pa ako nagsisimulang magdasal, nagsishare na ako. Amen. For the glory of the Lord. Kaya nga, di ba sabi ko, share the daily gospel. Yun ang magagawa natin. Babaan natin yung ating mga pride. Huwag tayong mahiya na makita ng Facebook friends natin na, ay, si sister o si brother o nag-share ng gospel. Ano nangyari sa kanya? Tumador to Palaaway to Panginoong Jesus nga, ginawa yun Nabuhay siya para sa mission na yun To share the word of God Tapos tayo mga pride. Take away that pride. Kailangan na nating mabuhay na nakikinig. Kasi wala naman ditong patalinuhan Hindi naman lahat na tumatawag ng Lord, Lord, papasok sa langit Kaya kaming mga preacher, mga pare, hindi pa kami sure. Sangit kami. Kasi pwede kami magkamali, pwede kami magkasala anytime Kahit ba dekada ka na na naglilingkod sa Diyos Mapapanatag lang yung kalooban namin. Kapag nasa harap na kami ng Panginoon, araw ng paghusga, sasabihin, oh, Brother Noel Sibal, pasok! You are good and a faithful servant. Pasok sa langit. Ano ka? Yun lang ang makakapanatag. Pero hanggat hindi pa nangyayari yun, huwag tayong pakampante. Kung kaming mga naglilingkod na sa Diyos, hindi pa kami nagpapakampante. Mababa pa rin ang kalooban namin na sundin ang kalooban ng Diyos Nagkakasala pa rin kami. Mas lalo na, di ba? Lalo tayong mahabag sa mga kapatid natin wala sa Panginoon, hindi interesado makinig ng salita ng Diyos. Lalong mahirap yun. Lalo na kung sa loob ng tahanan natin, yung asawa natin, hindi naman natin madala sa Diyos, mga anak natin. Yan ang una natin atupagin.
yung mga kasama natin sa bahay bago yung labas. Diba? Napagbago yung ibang tao, pati mo sa hindi mo mapagbago yung anak mo. Of course, sa tulong ng Panginoon yan. Tsaka yun nga, no, bakit namin meron itong mga gawain? Kasi nalalaki na tayo, hindi na tayo mapangaralan ng nanay natin, tatay natin, kasi meron na tayo sariling isip eh. Kaya everyday, ang ating Ama sa Langit ang nag-gospel, nagbibigay ng mensahe. And this is priceless. Yun nga mahirap, ano pa libre, yun pang binabaliwala natin eh. Amen. Pwede mong pakinggan, pwede mong i-share. Punta kayo doon sa YouTube channel ko. Mag-subscribe kayo para someday makapag-live tayo sa YouTube, sa TikTok. From 2019, nandun yung mga gospel na nakaraan hanggang ngayon. Pero minsan weekly or monthly ako mag-upload doon eh. Depende. Kasi, pero dito po sa Facebook account ko, everyday, pagkatapos ng live ko, automatic, pumapasok na yan sa Facebook na pwede nyong i-share. Sabi ko nga, hindi na balik, hindi nyo ako i-comment, i-like, basta i-share nyo lang yung gospel. Sa group chat nyo, i-share nyo. Kasi nga, pagpapakita na ang baba ng kalooban natin na pwede natin ipagmalaki. Sino ba dapat natin ipagmalaki? Kung tataas man ang pride natin, itaas natin sa pagmamalaki sa Diyos, sa kanyang kabutihan. Amen. Nawa, na-touch tayo ng gospel ngayon, no? Talagang tinatanong sa atin, kamusta your pride? How's your pride? Fried chicken pa rin ba? Fried rice? Plain rice na lang tayo. Hindi ba? Wala na yung pride na yan. Dahil hindi natutulog ang Panginoon. Amen? So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo na ikaw ay isang Diyos na mabuti. Pikit mo natin ating mga mata, dalhin natin ang kababaang loob ng ating Diyos. Panginoon, hawaan mo kami ng iyong kababaang loob. Tanggalin namin ang pride na nagdudulot sa amin ng galit. Tanggalin namin ang pride na nagdudulot sa amin maging self-pity, maging malungkot, mag-isip ng mga negativity. Tanggalin mo ang pride, Panginoon, at palitan mo ito ng kababaang loob na alam namin ikaw ay nandiyan. Hindi natutulog. Asin mo kami sa kadiliman ng pride na ito. Pinapadalangin ko ang mga lalaki, ang mga ama ng tahanan. Panginoon, nakita sa kanila ang trono, ang korona, nakamukha na kay Kristo. Na bagamat anak ng Diyos, nagpakababa para sa aming mga makasalanan. Panalang ko naman ang gagawin, naglingkod ang balita. Tagapaghati ng mga give us wisdom, Lord. Give us the humble heart to proclaim your name above all. Pangyarihan, isang pangalan na nagpapakita sa buwan mo. Dalangin ko, Panginoon, ang buong mundo puno ng pride. Tulungan mo kami mapalitan to sa kabang loob. At anuman ang pride natin ngayon, sa mga oras na ito, isuko natin sa Diyos at hingin natin ang karakter ni Jesus na mababa ang kalooban. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala. Huwag po kami pahintulot sa ito. Bigyan po kami sa lahat ng ama. Amen.
Amen. Maraming salamat, Panginoon, na tinouch na namin mga pride. Sana wag na kaming maging parang balat sibuyas. Amen. Nawa yung pride namin, baba namin. Of course, yung aming kababaang loob ay matularan namin ng Panginoong Jesus. Muli, pakishare po ang Daily Gospel at punta po kayo sa aking Facebook account or YouTube account. Pa-subscribe po kung gusto niyo mapanood ng mga nakaraang gospel, no, na araw-araw po meron po tayo dyan. At minsan meron po tayong guest preacher. And of course, ipagkakaloob ni Lord ang December 29, Friday Gospel. Ang makaka-guest preacher po natin ay si Brother Jerry Nadate. Inimbitahan ko kayo kasi itong si Brother Jerry Nadate, matagal na itong naglilingkod sa Panginoon. At I know, full of wisdom to. Kasi ano po siya, ang kanya expert po siya sa cast out ng mga demonyo. Alam niyo yung mga nasasapian ng bad spirit. Ayun, nakakasaksis yun nun. Kinikwento nga niya sa akin na nakita niya yung tao lumalakad sa ibabaw ng kisame, tapos nag-iiba yung boses. Totoo pala yun, no? Yung mga exorcist na papanood natin. No? Yun, siya po ang guest natin bukas, alas 6 ng gabi. Na live po siya. Kung loloobin ng Diyos, siya po yung ating guest. Si Brother Jerry Nadate. Comedian din yan kapag nag-homily. Amen. So, bukas po mag-StreamYard kami ni Brother Jerry. Makikita nyo kaming dalawa. Magpapalitan kami ng kuro-kuro. So, bukas po alas 6 ng gabi ay ininayahan kayo ng Diyos na pagnilayan ang mabuting balita. And of course ngayon, eto naalala ko lang po itong kantang to. Matagal ko na itong hindi naririnig eh. Amen. Kasi nga, di ba, because of pride, nasa dilim tayo. Tandaan natin na kapag tayo ay may pride, tayo ay nabubuhay sa kadiliman. Siyempre, binubulag tayo ng ating pride eh. Hindi natin nakikita yung goodness ligat sa pride na yan eh. Amen? Kaya kailangan, itong kanta na to na, naalala ko lang eh, bigla ko lang siya naalala na, ang ganda ng lyrics. So, hayaan yung kantahan ko kayo, ha? Kantahan ko kayo, nasa mood ako ngayon. Pero ang part nito is maganda yung lyrics ng kanta. Na kapag tayo ay may pride, tayo ay nasa dilim. Binubulag tayo ng ating mga pride. Kaya nga diba si Haring Herodes, nasa dilim siya, binulag siya ng kanyang pride. Kaya kahit yung mga batang walang kamalay-malay, mga baby, pinapatay niya. Amen? So, habang kinakanta ko po to, i-eternalize nyo yung lyrics. Kasi maganda po talaga yung lyrics niyan. Amen? Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go? And though you know me now, I fall in love you still. My love, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. To trust in you with all of my heart, to lean on my own understanding, 'cause I just forget. You won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there.
at my side. You gave your hands to me to hold you, Jesus. I'm no longer in the cold, and yet I have you there. When I feel satisfied, I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I've never known a man who gave his life for sinners like me, and yet because he loved us so, he promised us eternity, that we can have the promise and peace. If I have faith and just believe, teach me to trust in you with all of my heart, to be not on my own understanding, 'cause I just forget. You won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause I don't wanna be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. No, no, my Lord. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding, 'cause I just forget. You won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause I don't wanna be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. Ooh, ooh, Amen. Purihin ang Panginoon, no? Ganda ng lyrics, no? Kumbaga tayo, may mga parte sa buhay natin na tayo ay nasa dilim at kailangan tayong umalis sa tulong ng Panginoon. Yung bang tipo nga, sinasabi nung kanta na, mahal tayo ng Diyos, ibinigay na niya ang lahat, pero bakit tayo nananatiling nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan? So, let us take out, no? Tanggalin natin yung pride sa puso natin para tayo ay mapunta sa liwanag ng pagmamahal ng Diyos. Maraming pong salamat, and